Honda CR-V Gen 2 na K-Series. So ito guys, meron tayong alarm para sa 2002 model na Honda CR-V. Actually ito guys ay universal na guys na. Ito kakakabit lang natin sa kanya. Meron siyang original na anti-theft or alarm na nandito sa ilalim guys, kaso sira na siya no? Yan guys, nangyari, binaypass na rin siya nung dating nag-repair. So ngayon nag-install tayo ng universal na alarm. So ito guys, gumawa lang tayo ng guidelines na kung paano natin in-install itong alarm. Actually ito ay naka-install na, kasi yung wire ay hindi ko pa sinalansan, hindi ko pa inayos, kasi gusto kong i-share sa inyo kung paano yung mga connections na ginawa natin. So basic tips lang guys no, yung mga kaya nating ibigay sa ngayon, kasi medyo mabilisan yung mga trabahong ginagawa namin. Pero ano ko lang, briefing lang guys para dito sa Gen 2 na CR-V guys. Ito kasi ay naka body control module na no. So meaning guys, may naka ano na sa kanya na yung fuse box niya, may naka-attach ng module sa loob. So yung central lock niya guys, meron pang built-in sa loob. So isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi ako nag-install ng universal na lock, universal na central lock na. Yun yung mga ginagamit natin dito. Halimbawa kinlose natin to, sasara yan sa lahat di ba? So check natin doon, sumara. Pag binuksan ko rito, bubukas. So yun yung mga binuhay natin, kasi matino naman at saka hindi siya sakop ng alarm no. So ang ginawa natin dyan guys is, unang-una kumuha muna tayo ng connection doon sa likod nitong BCM natin. Actually nag-connect tayo ron sa likod. Meron tayong nakitang wire doon no, socket na 20 pin, kulay green na socket. Bale yan guys, hinanap natin yung lock tsaka unlock na pin sa likod. Papakita ko sa inyo guys na ilawan natin. So kaya hindi ko muna tinape lahat to. Medyo nahirapan kami kasi ang lock tsaka unlock na pin ay dito namin nakuha sa likod na. Yan guys, wait lang, medyo masikip kasi. Yan, pakita ko lang sa inyo. Yan, dyan natin yan kinonect. Bali number ano bang number ito? Number 10 tsaka number 12. Pin number 10 tsaka pin number 12 na dyan natin in-attach yan. Ito sa may bandang gitna na. Yun yung lock tsaka unlock nya. Labas naman na tayo. So isa pa, hinanap natin yung yung accessories nya na para doon sa may susian na. Bali chinek natin to, yung wiring diagrams natin, yung accessories nya para sa susian ay yung puti yan, yung white. Bali tinap natin siya doon sa 5 pin na terminal natin dito sa may BCM, yung merong white na may red. So yan yung accessories na terminal natin. Actually dito na rin tayo kumuha ng dito na rin tayo kumuha ng supply nya para sa alarm. Yan, ito ay naka-fuse naman so walang problema yan. Ito ay para sa susian na, ito naman niya para sa accessories nya. Tinap natin dyan guys. So isa pang hinahanap natin dyan palagi usually pag mga alarm is yung para sa signal light na. Pinin out namin, hinanap namin kung nasaan yung signal light nya. So kakatest namin, nakita natin yan sa 18 pin na socket na yan. Meron dito yung kulay green nya na socket guys. Actually andito yan banda sa may ilalim. Medyo nahirapan din kami rito kasi ang dami niyang wires guys. So mano-mano naming tinesting. Tapos mayroong mga safety procedures sa pagtitest natin dyan. Kailangan syempre ingat-ingat lang kasi yung ibang linya niyan ay data yung dumadaan guys.
na. So ito yan, yung dalawang wires na yan, yung merong green red tsaka green yellow na, which is yan yung number 6 tsaka number 7 natin na 18 pin yan guys, yung socket na yan. So isa yan sa mga kailangan nating tandaan pagka nag-i-install tayo ng alarm, no, para dito sa Honda CR-V natin. Yung iba madali namang i-install no, yung iba niyang wirings kasi may diagram din naman to mga alarm na nakukuha. Ang problema hindi kasama yung diagram para dito sa sasakyan Pero tulad niyan, punta tayo rito sa may brake switch niya. Yung brake switch niya is yung kulay orange, no. So yan yung nakalagay diyan. Brake switch. Yan yung orange yan, brake switch yan. Bale, nakuha natin yan doon sa ilalim. Syempre meron siyang switch sa preno, no? Yan, nag-tap tayo dyan. Ito guys, madali lang naman testingin to. Yung mga datihan na nag-install ng alarm, yan, alam na nila yan. Pero dito ko yan tinap sa merong yan, yung white na may black na. Kasi ito ay ano yan meron siyang continuous supply kahit na naka-off na yung susi. So dito tayo nag-tap. And lastly, ano pa ba yung mga ginawa natin dyan? Check natin tong diagram. Yan. Ito yung mga ginawa natin dyan. Meron tayong tinap para dito sa door switch pala. Yan, door switch, yung kulay blue na socket nya. So nahanap natin yan doon sa lumang module ng alarm. Kaka-pin out natin. Kasi nung una, dito sana kami sa gauge na lang kukuha para mas safe. Pero na-found out namin na walang signal na pumupunta dyan na data pala. Yan, data yung dumadaan dyan. Kasi pag inon mo yung susi guys, teka pakita ko sa inyo yan, pagka inon mo yung susi, yan, ito yung switch niya sa may door. Pagka kino-close mo yung door, yan, halimbawa kinlose ko yung door na, yan, namamatay siya. Pag binitawan ko, nag-on. So dyan dapat kami kukuha ng control niya, kaya tinanggal namin tong panel na. So na-found out natin data pala yung nagpapagana dyan. So hindi kami dyan nanguha. And then ang nangyari na lang, dito kami kumuha sa may luma niyang connection ng alarm guys. Yan yung luma nating connection na alarm, yung 20 pin, no? Pang number 20 siya guys, yung kulay green. Nung una medyo nahirapan kaming hanapin siya kasi yun nga yung tina-target namin doon kumuha. Naisip ko na nga kanina na dito na sana ako kukuha. Yan dito sa may switch. So yan, pero naisip namin meron nga siyang lumang alarm, maaaring may nakatap doon. So nakuha naman namin, nakatap naman siya. Tap na natin yung susi. So mamaya ito sasalinsanin natin. Salansanin na namin yan. Hindi ko lang sinalansan agad yan, no? Kasi nga gusto kong ipakita rin sa inyo, no, yung idea lang ba in case na mag-install kayo ng alarm. So ito guys, no, ano lang yung for safety precautions lang guys. So ugaliin natin mag-test, huwag tayong basta-basta mag-tap, no? Yung mga BCM kasi, body control module, although yan nakita natin, confirm naman na pin out natin ng tama, wala tayong naging problema, no? Minsan kailangan pa rin nating i-test siya ng maayos, no, kung siya talaga yung pin na hinahanap natin. Kami guys, nagbigay lang kami ng experience namin, no? Shinare lang namin experience namin. So na-found out namin yun yung tama niyang connection. So hindi natin masabi, baka mamaya kasi mayroong ibang model nito na iba yung pin out. Hindi tayo nagpapakasiguro, no? Pero kami, shinare lang namin kung ano yung nakita namin sa unit na to. Kasi mano-mano yung pag pin out na ginawa namin dito na. So through test light, yung gamit ko test light, tsaka yung tester ko yung multimeter. So una multimeter muna, no, para sigurado lang na safe. Kasi meron mga parts dyan na syempre data na yung dumadaan guys, medyo risky na, no? Tapos marami yung wire. Pero so far palagay ko yung ibang model nito mukhang parehas din, no? Pero
just to make sure guys, ano lang natin, i-test pa rin natin, no, kung meron naman tayong test light or tester na gamit para lang sure, para iwas short circuit. Kasi baka mamaya may mga modified ng wiring, so baka mamaya iba yung configuration ng CRB na ma-encounter ninyo, pero wag naman sana. So yun lang, final test tayo bago tayo matapos itong video natin. So i-lock natin, yun, unlock natin, yun. So ayos na siya guys. So good luck sa pag-install nyo rin ng universal na alarm para sa mga ganitong model na. Yan lang guys, thank you.